Greetings, reviewers! In this video, we're going to talk about Article 18, the transitory provisions. So, let's begin with the first elections under this Constitution for the members of the Congress, which was conducted on the second Monday of May 1987. So, ito ay tumutukoy sa mga unang halalan na ginanap pagkatapos may sa batas ang bagong konstitusyon. Nakasaad dito na noong pangalawang Lunes or second Monday ng May noong 1987 ang petsa kung kailan ginawa ang first elections sa ilalim ng bagong konstitusyon. Ito ang itinakdang araw ng halalan. The senators, members of the House of Representatives, and the local officials first elected under this Constitution shall serve until noon of June 30, 1992. Ang halalan ay cover ng iba't ibang positions kabilang na ang senators na bahagi ng upper house of the legislator, members of the House of Representatives na bahagi naman ng lower house of the legislator, at ang local officials na may hawak ng iba't ibang positions sa local government units. So ang mga individual na nahalal sa first elections na ito ay naglingkod sa kanilang respective positions hanggang sa takdang oras ng alas 12 ng tanghali ng June 30, 1992. Ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanilang termino sa opisina. Sa pagtungtong ng tanghali ng June 30, 1992, yun na ang kanilang naging end of term in office. Of the senators elected in the election of 1992, the first 12 obtaining the highest number of votes shall serve for 6 years and the remaining 12 for 3 years. Sa madaling salita, sa mga senators na na-elect noong 1992 na election, ang unang 12 kandidato na nakakuha ng pinakamataas na bilang ng boto ay maglilingkod ng 6 years, samantalang ang natitirang 12 kandidato ay maglilingkod naman ng 3 years. Yung natitirang 12 senators na mas konting mga boto ang nakuha kaysa sa 12 nanguna, sila ay maglilingkod para sa mas maikling panahon ng 3 taon. The first regular elections for the President and the Vice President under this Constitution shall be held on the second Monday of May 1992. Sa mas simpleng salita, ang unang regular na halalan para sa President at Vice President sa ilalim ng Constitution ay ginanap noong ikalawang Lunes ng May, year 1992. Ngayon naman ay talakayin natin ang legal provision related to the salaries of the government officials in the Philippines. For the President until the Congress provides otherwise, the President shall receive an annual salary of 300,000 pesos. The Vice President, the President of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, and the Chief Justice of the Supreme Court shall receive 240,000 pesos each. While the senators, the members of the House of Representatives, the associate justices of the Supreme Court, and the chairmen of the constitutional commissions shall receive 204,000 pesos each. And of course, the members of the constitutional commissions shall receive 180,000 pesos each. This has been ratified on February 2, 1987. Dahil ang mga impormasyong nabanggit tungkol sa salary rates ng government officials sa Pilipinas ay pinagtibay pa noong February 2, 1987, may mga nagbago na ngayon sa mga antas ng sahod at rates. Sa katunayan, maaaring magbago ang mga rate ng sahod sa gobyerno sa paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang na ang mga pagbabago sa batas o mga amendment at syempre mga update sa mga regulasyon sa batas ng gobyerno. Kaya naman, narito na ang salary grades ng mga posisyon ng constitutional officials sa ilalim ng Republic Act No. 6758. Ano ba ang Republic Act No. 6758? Ito ay kilala rin bilang Compensation and Position Classification Act of 1989. Ito ay isang batas sa Pilipinas na nagtatakda ng balangkas para sa pagtukoy ng compensation at classification ng government officials. Ang legislative document na ito ay pinatupad noong August 21, 1989. Alinsunod sa Section 70 ng Article 18 of the Constitution, ang sahod ng mga sumusunod na opisyal ay dapat ayon sa mga salary grade na ipinapakita rito. Kaya naman narito ang mga sahod ng constitutional officials at ang kanilang katumbas.
For the position of the President of the Philippines, salary grade 33. Ang salary grade na ito ay tinatalaga sa President of the Republic of the Philippines bilang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Wala nang ibang posisyon sa government service ang itinuturing na may equivalent rank. Samantalang ang salary grade 32 naman ay limitado sa Vice President of the Republic of the Philippines at sa mga posisyong namumuno sa legislative at judicial branches ng gobyerno. Ito ay ang Senate President, Speaker of the House of Representatives, at ang Chief Justice of the Supreme Court. Also, salary grade 31 is assigned to senators, members of the House of Representatives, associate justices of the Supreme Court, and of course, the chairman of a constitutional commission, like for example, ang pinuno ng Civil Service Commission, COMELEC, at ng Commission on Audit. Salary grade 30 naman ang itinalaga sa members of a constitutional commission. So that was Article 18, the transitory provisions. That's the end of this video. I hope you have learned a lot. Thank you.